dear beloved, Boss Mike Cervera. Good news. Person, Attorney Harry Roque. Si Roque ay nagtago matapos patawan ng contempt at warrant of arrest ng House Squad Committee. Sa kabila nito, tumanggi si Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval na ihayag kung nasaan ngayon ang dating presidential... Ayan mga kababayan, tukoy na po kung nasaan daw itong si Roque, mga kababayan. Kaya Roque, welcome home. Malapit ka nang umuwi. Kaya mga kababayan, kita nyo naman, kahit anong gawing pagtatago niyan. Pero alam nyo, pakiramdam ko, nasa China yan. Ano po, mga kababayan ko, pakiramdam ko po talaga nasa China yan. Oo! Ay, nako, mga kababayan, ayan na. Tuntun na po, alam na kung saan at ang kanyang kinaroroonan. Alam na po kung saan nagtatago yan. Nako, Roque, oo, wag mong linlangin ang batas. Lahat ng mga tumago, lahat ng mga kung sino-sino man na mga tumakas, abay napauwi ng bansa yan. At kapag ka nandito ka na, Roque, nako sigurado, ihanda mo na yung Vaseline. Ihanda mo na yung oo, Vaseline, langis, BCO, oil, ano pa? Lotion, ano pa? Grasa, ano pa? Yung petroleum jelly, gano'n. Nako. Handa mo na yan. Pag uwi mo, bumili ka ng isang maleta, baunin mo, ha? Committee. Sa kabila nito, tumanggi si Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval na ihayag kung nasaan ngayon ang dating presidential spokesperson. Ayan po mga kababayan, tukoy na po nila kung nasaan ito eh. Sa totoo lang po tukoy na nila. Kaya lang ho, mga kababayan, ito'y pinag-iingatan kasi baka ho, ito'y magtago ng gusto. Baka nga ho, mga kababayan, ito'y magtago sa ilalim ng lupa na. Ano po, mga kababayan? Baka ho, magtago na ho ito sa ilalim ng lupa. Ayon kay Sandoval, may mga nagbibigay ng impormasyon sa kanila, ano na ang kanilang mga counterpart, single Nako. kay Roque. Gayunman, Nako, may nagbibigay daw ng impormasyon, mga kababayan. Yayariin ni De Gaulle at ni Perion. Yayariin talaga ni De Gaulle at ni Perion at ni Ewoks. Tuloy. bibigay anya nila ang mga nakukuhang impormasyon sa mga otoridad Nako. sa tamang panahon. Yan, mga kababayan. Delikado ka na, Roque. Malamang ito, kinakabahan na naman. Oo, sigurado ho yan. Hindi ho, ito'y katunayan na hindi ho pinapabayaan ng gobyerno itong si Roque. Alam nyo yan, mga kababayan, hindi ho pinapabayaan. Si Sara Duterte, yung kanyang ginapang na nag-alasawa siya nung pagkakagapang niya sa Korte Suprema, mukhang mababasted pa. Biruin mo, para kang multo, itinago mo sa mga Pilipino yung pagpapile mo ng petition mo, ipatigil yung impeachment trial mo, Sara Duterte. Tapos ganito mangyayari. Ang sakit, Ang sakit-sakit nito. Sige na, pasok. Ano yun? Pasok. Pagbigyan ng Korte Suprema ang hirit ni Vice President Sara Duterte na mag-issue ang kataas-taasang hukuman ng Temporary Restraining Order na Patay na! Iiyakan na uli mga DDS dito! Mag-iyakan na kayo! Malabo na daw na pagbigyan ng Korte Suprema. Dahil nga naman sinabi ko sa inyo, hindi pwedeng makialam sila. Pero dahil nga desperado na si Sara, desperado na si Sara na mabutingting ang mga bank accounts niya. Kaya ngayon mga kababayan, naisip nila na magbakasakali sa Korte Suprema. Kaso mga kababayan, yung Korte Suprema, ayan na. Paano na kaya mangyayari na ito mga kababayan? Magkakabukuhan na ba? Magkakabukuhan na kung ilang daang milyon, ilang daang bilyon ang pera niya sa bangko. Mga kababayan ko, yan po, mga kababayan, tignan ninyo, panoorin natin itong balita na ito, mga kababayan ko, ayan na.
Malabo nang mapagbigyan ng Korte Suprema ang hirit ni Vice President Sara Duterte na mag-issue ang kataas-taasang hukuman ng temporary restraining order na pigilan ng impeachment case laban sa kanya. Yan po kasi ang inaasahan. Yung kumampi sa kanilang Korte Suprema para magamit na naman nila na propaganda. Sasabihin nila walang galang ang Kongreso sa Korte Suprema. Mali yata. Dahil kapag ang Korte Suprema ay pinaburangka, yun pala ay hindi paggalang nila sa Kongreso. Baliktad ka. Talagang ang utak ni Sara, baliktad mga kababayan eh. Dinadamay pa ang Korte Suprema, gusto pag-awayin eh. Ang alin? Dalawang bahagi ng gobyerno eh. Diba? Farming official, thank you naman. Pambili daw ng petroleum jelly ni Taguig. Parang kulang yan. Oo, kung pambili ng ng petroleum jelly. Tuloy, mga kababayan ha. Ayan po, maliwanag na po yan. Malabong malabo na po daw. Panayam ng DZRH kay Attorney Domingo Cayosa, dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines, ipinaalala nito na may pantay na kapangyarihan ang tatlong sangay ng gobyerno. Yan, yung tatlong sangay. Oo. Giit niya, kadalasan ay hindi pinanghihimasukan ng Korte Suprema ang kapangyarihan ng Kongreso at Kita nyo mga kababayan, hindi pinanghihimasukan ang kapangyarihan ng Kongreso ng Korte Suprema. Ang Korte Suprema ay hindi rin pwedeng panghimasukan ng Kongreso. Tandaan nyo yan. Magkakahiwalay ang mga yan. Diba? Tuloy. ang ehekutibo, lalo na kung ang idinudulog na kaso ay inaaksyonan naman. Correct. Yung TRO ho kasi, yan din, sparingly ang pagbibigay ng mga korte. Trial court man o Supreme Court. Yan, binibigay lang kung malinaw na malinaw yung karapatan na nalalabag at talagang wala nang ibang recourse at there will be reparable injury. Ito ho na. Yun naman pala eh. Ito naman proseso yung nangyayari. Ito po yung karugtong niya, no? Yan ang Korte Suprema. Balitang-balita pala ito, mga kababayan sa pahayagan. Balitang-balita na po, mga kababayan, na talagang busted na si Sara. Humingiling-hiling ka pa. Ano sabi mo, Sara? Ginigipit ka? Anong klaseng panggigipit ang ginawa sa'yo? Di ba't napakaraming pagbibigay sa'yo? Ilang beses kang inimbitahan, hindi ka dumalo. Nung dumalo ka, nag-inarte ka. Nag-asal pusit ka pa nga, di ba? Pero ano nangyari? Imbis na magpaliwanag ka, nagmalaki ka pa. Tapos nagpa-presscon ka pa nung na-impeach ka. Anong sabi mo? Mas masakit pang mawalan ng girlfriend at boyfriend kaysa ma-impeach, di ba? Bakit ngayon nagngangal-ngal ka? Bakit ngayon tila bang ahas? Tila ba magnanakaw na dumaan sa likod bahay? Para isampa, magpetisyon ka. Ano nangyari sa'yo? Ngayon eto, busted ka. Wala na. Busted si Sara. Ang hirap niyan. Mas masakit ngayon ang mabusted, kaysa ma-impeach. Mas masakit ho ngayon ang mabusted kaysa ma-impeach. Masakit ho yan. Mag-iiyakan na naman yung mga yung mga damuho dyan. Mag-iiyakan na naman sila. Sasabihin na naman, talagang ang ating batas ay talagang nasasaklawan na ni Pangulong Bongbong Marcos. Sisisihin na naman si Pangulong Bongbong Marcos. Kasalanan na naman ni Bongbong Marcos. Anak ng tinapa kayo. Kung mag-resign ka na katulad ng sinabi ni Gadon, di tapos na sana. Kita mo kung nag-resign ka, baka mamaya mapatawad ka pa't makaligtas ka sa mga bank accounts mo. Pag nabusisi yan, tutuloy sa ama mo. Pag tumuloy sa ama mo, bababa kay kulong, kay paste. Kita mo? At didiretso kay Kibuloy. Parang ganun din, di ba? Parang lahat ng mga ninakaw nyo, diretso kay Kibuloy. Kaya tutuntunin yun hanggang kay Kibuloy. Pag nakita yung mga transfer sa bangko mo, papunta kay Kibuloy, malamang lahat ng mga kayamanan ni Kibuloy galing sa mga Duterte. Tama po ba mga kababayan ko? Yan lang po. Napakasimple. Napakasimpleng unawain yan eh. Kaya po itong kampo ni Digong na mapanlin lang, huwag kayong magpadala riyan. Tandaan niyo po mga kababayan. Opo
pumasok yan sa mga sa politika, yung mga politiko na yan, wala ho dala-dalang pera. Ano ba meron sila? Diba? Tapos sasabihin pa ni Digong, kayo naman alangan naman di ako makaipon ng kahit 5 bilyon lang. 5 bilyon lang? Tapos sasabihin nyo na umaamoy kayo ng suka? Ako, kalokohan yan. Ay, nako mga kababayan ko. Kayo bahala, no? Kayo din naman mga magdidesisyon dyan. Ako po nagpapaliwanag lang ng aking pansariling opinyon. Oo, ganun lang po ako. Wala po akong ini-impluwensyahan. Bahala po kayo kung paniniwalaan nyo o kung sa tingin nyo may puntos ako. Pero kung mali ako, i-comment nyo. Dahil po ako yung tao na tumatanggap ng pagkakamali ko. Hindi ho mahirap sa akin na tanggapin ang pagkakamali. Dahil alam ko naman na tao lang ako. Hindi ako perpekto. Madalas nagkakamali. Pero madalas ang hula ko nagiging totoo. Ano, mga kababayan? Di ba? Yun paano ngayon yan? Tuloy! Ang hirit ng Vice President Sara Duterte na ipawalang bisa ang impeachment laban sa kanya. Una rito, hiniling ng mga abogado ng pangalawang Pangulo na magpalabas ang Supreme Court ng Temporary Restraining Order o yung TRO at injunction para ipawalang bisa ang impeachment complaint. Ayon sa mga petitioner, hindi pinag-aralang mabuti ng mga lumagda sa reklamo ang nilalaman nito at questionable rin ang verification process ng impeachment complaint. Pero sa panayam ng DZXL Aramen Manila, yan ang matindi dyan yung pero. Di ba? Yung pero. Kay dating Integrated Bar of the Philippines President at Constitutional Law Expert Attorney Domingo Cayosa, dumaan sa tamang proseso ang impeachment ng Vice President sa Kamara. Anya, kompleto naman ang mga dokumento at ebidensyang iprinisinta sa Kamara bago sila nagdesisyong tuluyang ma-impeach si VP Sara. Nagets mo, Sara, maraming ebidensya daw. Kaya huwag ka nang mag-inartit, huwag ka nang mag-alapusit dyan. Kung ako sa iyo, Sara, wala ka ng karir sa politika, malapit na. Idamay mo na, naku, mauubos na nga kayo sa Davao. Matatalo na kayong lahat Base ko dun sa pananalita ni Dintoron, sabi niya, feeling daw niya may nalapag. So, we cannot argue against feeling. Kasi we have to respect that feelings yan Di ko ba? Kita nyo? Di naman pwedeng feelings lang ang basihan. Pero nyo yung basihan nila, pakiramdam lang. Malastik talaga. Ang tatanga. Pero mo, gumawa sila ng petisyon kasi feeling daw nila. Oo, hindi daw tama yung ginawang proseso ng Kongreso para ma-impeach si Sara. Feeling. Yung feeling lang. Ang basihan. Anak ng pating na yan. Ibang klase talaga si Sara. Yung feeling niya lang ang mahalaga. Dahil feeling ng prinsesa, hindi tama ang prosesong ginawa ng Kongreso. Kaya ako umaapila. Ganun. Kaya, mga kababayan, kakaiba. Oo, matindi to. Biruin mo, pwede lang gawing ebidensya yung pakiramdam niya. Pwede ko rin bang gawing ebidensya yung pakiramdam ko? Alak na pating. Uy, heavy. Grabe, tama. Matindi. Matindi po, mga kababayan ko. Yung feeling daw ang kanyang ang kanyang pinagbasihan. Feeling. Oo. Feeling. Ang feeling ng finger. Talay. Pero, at hindi rin natin pangunahan ng Supreme Court, pero ang titignan po natin yung jurisprudence at saka yung provision rules of court on the Special Committee Certiorari at saka yung ating Constitution, medyo malabo po. Wala rin malabo na raw mga kababayan na paboran pa ito. Itaga mo pa sa ulo ni Bato. Malabo na napaboran yung kanyang kahilingan na ipahinto ang impeachment trial sa Hunyo. Kita nyo mga kababayan?
Ayan na! Niyang grave abuse of discretion sa pagtanggap ng Kamara ng mga impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Naniniwala kasi ang ikalawang Pangulo na nilabag ng Kongreso ang 1-year ban sa pagtanggap ng impeachment complaint dahil 4 na magkakasunod na reklamo ang tinanggap ng Kongreso. Ay, teka muna, Sarah. Merong pinaganoan dyan, pinagkopyahan sa ginawa nila. Yan, pakiramdam mo na yan, pakiramdam mo lang yan. Sa totoo lang, wag mo nang iapila sa sambayanan. Dahil ilan na lang naman yung naniniwala sa'yo sa nararamdaman mo at umuunawa sa nararamdaman mo. Di ba? Baka nga si Maharlika, sabihin yan, wala rin paki sa'yo. Kaya Sarah, tanungin mo si Banat Bay, baka sakali pa. Tagahimod ng ano yun ng kwet ni Digong at ni Tibuloy Di ba? Yan po mga kababayan. Talaga. Bis na isa lamang. Pag may nag-file, yun na yun, di ang gagawin ng lahat ng impeachable officials, magtampa ng kalokohang complaint. Wala nang every year, wala nang magagawa yung Congress. Yung reckoning point for the 1-year prohibitory period bago magsampa ng panibagong complaint, it is at the time that the complaint is endorsed to the Committee on Justice o kaya sa plenary para pagbotohan. Correct. Sabay-sabay naman po ito. Sabay-sabay po ito. Talagang tinanggap ng ng alin? Ng Kongreso. Naalala nyo, meron pang inintay na pang-4. Kaya ayan mga kababayan, sabay-sabay yung 4 na tinanggap ng Kongreso. Ngayon, ano mangyayari dito mga kababayan ko? Wala na ho si Sarah. Wala na ho ito. Yan po ang tinig ni Wag na kayong umasa pa sa mga DDS nating mga kababayan. Mag-iyakan kayo. Pero bago kayo mag-iyakan, pwede naman kayong lumipat na rito. Sama-sama na tayo. Panagutin si Sarah sa kanyang pagnanakaw, pang-aabuso sa kapangyarihan. Yan lang po ang ating panawagan. At syempre, dapat managot ang isang politiko na umabuso sa kanyang kapangyarihan. Dapat ikulong, dapat natanggalin. Lahat po mga kababayan, kung kailangan na magbigti na siya sa sarili niya, gawin niya na. Kung kailangan na i-firing squad sa may luneta, gawin natin yan. Ganun po mga kababayan. Pag nagkasala, napatunayan, dapat parusahan. Di po ba? Hindi kinakampihan. Di ba, Idol Marcoleta? Kaso si Idol Marcoleta, kinakampihan niya si Sarah. So ngayon, mga kababayan ko, paano na? Hanggang dito na lang. Dahil mahaba na yung ating oras, Maraming salamat po. Bago tayo maghiwa-hiwalay, baka naman isang like dyan. Kahit like na lang, kahit di na kayo mag-share, di na kayo mag-subscribe, mag-like lang kayo, malaking bagay na yan. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cerbero po, lagi nagsasabi, mahalin po natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat! Our beloved